Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, pinapagbayad ang mga mamamayan, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita ka isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. May mga bagay-bagay na maaari nating gawin o hindi. May mga bagay-bagay na kailangan nating gawin o hindi. Tayo'y tinatawag piliin kung ano ang dapat, kailangan o pwede nating gawin. May mga bagay na wala tayong magagawa. Kailangan nating gawin. Kailangan nating sundin. Ngunit may mga bagay din naman na pwede nating hindi sundin. Ngunit dahil sa pagmamalasakit, dahil sa pagsasaalang-alang sa ikabubuti ng marami, gagawin natin ito. Halimbawa po, kung kayo'y nasa bus o nasa MRT, wala naman talagang batas na nagsasabing paupuin ninyo yung matatanda o yung mga bata. Pwera na lang kung doon yun sa PWD section. Pero kung kayo'y nasa regular na lugar, kung saan kayo maaring umupo, hindi ho kayo obligado. Pero dahil din sa pagmamalasakit, iaalok ninyo yung inyong lugar sa mga matanda, bata o buntis. Hindi mo kailangang gawin yun, pero pinili mong gawin dahil sa pagmamalasakit. Kung may nakalagay sa nakarato lang bawal magtapon ng basura, kailangan mo yung gawin dahil yun ay batas. At gagawin mo yun hindi lang dahil sumusunod ka, kundi dahil nagmamalasakit ka. Ngunit kung ito'y lalabagin mo, lalong malaking pagkakamali dahil hindi ka lang sa hindi sumunod, hindi ka rin nagmamalasakit.
Mga simpleng bagay na nais ipaalala din sa atin ngayong araw na ito ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo, tinanong si Simon ng mga taga-templo kung nagbabayad ba ng buwis si Jesus. At nang magtagpo si Jesus at Pedro, sabi nga ni Jesus, kailangan bang magbayad ang taga-templo, mamamayan? Para bagang sinasabi, ako nga ang anak ng Diyos, ang templo'y tahanan ng aking Ama. Kailangan ba ako magbayad ng buwis doon? Sabi nga ni Pedro, hindi na. Ngunit, bagamat hindi kailangan, ginawa pa rin ito ni Jesus upang magsilbing halimbawa para sa mga tao. Dito ipinapakita ni Jesus Nazareno, may mga bagay-bagay naman na pwede nating ipagparaya. Hindi natin kailangan laging makipag-away, laging ipagkagiitan yung gusto natin. Kung maliit na bagay lang naman, pwede namang magparaya. Pwede na lang itagabilin ang sarili para sa mas malakas at mas mataas na ikabubuti. Sabi nga po, we choose our battles. Piliin mo yung mga laban mo. Hindi naman kailangan araw-araw makipaglaban ka. Minsan kahit ikaw ang tama, kung hindi naman ito magdudulot ng malaking kaguluhan katulad na sa Ebanghelyo ngayon, magparaya ka na. Huwag mo nang igiit. Magpakumbaba ka na. Nakita naman natin sa ibang pagkakataon, naninindigan si Jesus Nazareno, lalo na kung yun ang kailangan. Naalala ninyo yung Sabat, bawal magpagaling, ika nga, pero nanindigan si Jesus Nazareno, nagpagaling pa rin siya. Dahil para sa kanya, ito yung mas tama, mas makabubuti. Ngayon, sa Ebanghelyo, magbayad ng buwis ng barya para kay Jesus Nazareno. Sige na lang, sumunod na lang tayo. Hindi naman malaking gulo ito. Nakita niyo po yung pagtalastas. At ito yung ipagdasal natin na makita natin kung kailan tayo dapat manindigan, kailan naman pwede nang magparaya muna, pwede nang magpakumbaba muna para sa mas maganda at mas maayos na kalagayan. Huwag sana yung baliktad, na yung mga maliliit na bagay, doon tayo nag-iingay, doon tayo halos makipag-away. Pero yung mga mahalagang bagay naman, doon tayo tumatahimik. Doon tayo nakikiayon. Doon tayo nagsasawalang kibo. Tulungan nawa tayo ni Jesus Nazarenong piliin ano ang mga pagkakataong dapat manindigan, lalo na kapag tama, katarungan, para sa Diyos ang pinag-uusapan. At kailan din ang mga bagay na pwede nang magparaya, lalo na kung hindi naman ganun kahalaga at pwede namang ipagpatuloy ang buhay kung tayo'y makikisang-ayon. Tulungan nawa tayong piliin kailan dapat manindigan, kailan pwede naman magpaubaya.